Hello! Ayan, kamusta kayo mga kamunting tinig? Sa mang sulok ng mundo, Luzon, Visayas, and Mindanao. Oras natin dito, Philippine Standard Time, alas 3:20 na po ng hapon. March 27, 2025. Bisperas, ng malawakang rally di umano ng mga Duterte supporter para magkalat ng katangahan, kabubuhan at kaanga-angahan. Kasi 'di ba, pinagmamalaki ng mga supporter ng mga Duterte na sa March 28, 2023, ikakasa daw po nila yung kanilang malawakang kilos protesta sa pagkaaresto kay Rodrigo Roa Duterte. Sige, pero yan ay pag-usapan natin yan, slide dito sa komentaryo natin dahil bago po ang lahat, huwag kalimutan, kung bago pa lang po kayo dito sa ating channel, kung gusto nyo mag-join sa ating community, click nyo lang yung join. Ayan, mamili kayo kung ano po ang inyong gusto dyan. At the same time, mag-share, mag-like at saka mag-subscribe kayo. Ha? Road to 123,000 na tayo. Kaninang umaga, itong si Amy Marcos, na kilala sa tawag na napakawalang kwentang ate ayon po sa mga taga-suporta ng ating Pangulo, no? Dahil kumikiling siya sa side ni Rodrigo Roa Duterte. Ang problema naman, itong alinganga na Amy Marcos, sinusumpa at kumbaga pinapahiya din ng mga kaalyado ni Rodrigo Duterte at saka ni Sara dahil hindi sila naniniwala na genuine yung investigation ni Amy Marcos. So tayo naman bilang mga loyalista, inis tayo sa kanya dahil sa kanyang walang kwentang pagpanig sa kampo ng mga Duterte. Lalong-lalo na, kay tatay niya, Digong. Tatay nga ba? Sige. Kaninang umaga nagpa-press con si Amy Marcos. Tapos meron siyang mga inilabas na mga preliminary result or findings ng kaniyang ginawang walang kwentang investigation. Okay. Nasabihan pa nga siyang namumulitika, di ba, ang gaga. Ngayon, mga kamunting tinig, ang hindi ko maintindihan, nagbigay pa siya ng timeline na parang pinapamukha niya yung Marcos administration na ang naging dahilan ay talagang hinahabol-habol ito mga Duterte. Nakalimutan ni Amy Tralala na ang problema po talaga ay galing sa mga Duterte. Lalong-lalo na kay Rodrigo Duterte at saka kay Sara. Yung usapin ng International Criminal Court at ang pag-aresto kay Digong, hindi po yun para gipitin ang pamilya Duterte. Dahil wala naman po sa pamilya ng mga Marcos ang nanggigipit ng kumakalaban sa kanila. Di ba ikaw, Amy, makinig ka? Di ba wala naman kayong ginipit? Ngayon pinapamukha mo na parang ang Marcos administration ng kapatid mo, nanggigipit ng mga kritiko. Alam mo naman yan na hindi pa nagsimula yung eleksyon, hindi pa nagsimula ang butuhan sa kampo talaga ni Rodrigo Duterte na pinagtatanggol mo ngayon sa pamamagitan ng walang kwenta mong pagkiling at pagkandak ng investigation sa Senado. Ginamit mo pa ang pera ng taong bayan para lang po pagtakpan at masamain itong ginagawa ng ating administration na sumusunod naman po sa international law. Dahil po tayo po ay nakipag-coordinate, no? At tumalima sa relation natin or sa obligation natin sa Interpol. Ikaw kasi, Amy Marcos, makinig ka, salita ka lang salita dyan sa Senado. Yan na ba yung pinaka-the best mo na talino na magawa? Anong klase kang kapatid? Anong klase kang Marcos? Ginagago na ni Digong eh. Pati nga si Sara Duterte na best friend mo, ginagago na ang ating mahal na presidente. Kahit mga kapatid ni Sara Duterte, iba na ang tingin kay PBBM, simulat sa pulpa. Ang mga taong nakapaligid sa mga Duterte, yun ay gustong mapabagsak sa kapatid mo. Tapos ganutuhin mo lang. Tapos sabihin mo, you cannot stand already. O ano ka, magpahiro-hiro ka? Balimbing ka eh. Sabi ko nga, hindi namin maintindihan ang kagagahan mo. I am very sorry I know you are entitled of your opinion.
Pero harap-harapan mong ginagago ang mga taong bayan. Pilit mong pinapamuka. Tingnan mo, ikaw lang yung isa nagreklamo kasama ni Bato de la Rosa. Naturalmente, bahagi sila doon ng war against humanity. 'Di ba? Yung tinatawag po na drug war nila. So, dapat Amy Marcos, bago ka gumawa ng mga paek-ek-ek-ek mo, challenge kita. Kung talagang sa tingin mo, may kasalanan ang gobyerno ng kapatid mo, bakit hindi ka manawagang bumitaw ang kapatid mo sa pagkapangulo? Total, ang taong bayan naguguluhan na rin sa katangahan mo eh. Binuto ka namin dahil akala namin matino ka. Akala namin hindi ka papanig sa mga suspitsado. Hindi nga namin narinig na may concern ka sa mga pamilya ng biktima ng war on drugs ni Rodrigo Duterte. Anong klaseng tao ka? Anong klaseng Kristiyano ka? Anong klaseng leader ka ng bansa na hindi mo man lang kayang bigyan ng moral support ang mga biktima? No, pamilya ng mga biktima. Kasi yung mga biktima, yung pamilya ng mga biktima, biktima na rin ngayon yan. Kasi syempre hindi sila nakapag-aral. Yung iba naapektuhan masyado ang kanilang mental state dahil nawala yung mga naghahanap buhay para maitaguyod, no, ang kinabukasan ng kanilang pamilya na nawala ng buhay dahil po sa namatay sila bigla-bigla diyan sa walang kwentang war on drugs ni Rodrigo Duterte, na hindi po sila nakakaranas ng tinatawag po na due process. Ikaw naman, Amy Marcos, kung talagang makabayan ka, kung talagang mahal mo ang ating bansa, mahal mo ang mga Pilipino, bakit kumikiling ka sa isang leader na naging leader ng ating bansa na walang ibang ginawa kundi yung hindi man lang kayang ipaglaban ng ating kasarinlan? Halos lahat ata ng trabaho ng administration ng kapatid mo, pinupuna mo. Ano yan? Paepa lang yan. Ano yan? You are try to insult, no, the intelligence of the Filipino people at ginagawa ninyong katatawanan. Ginagamit mo ang mga mahihirap, ang mga sambayan ng Pilipino. Asa ka nakakita? Ginagawa ng kapatid mo ang obligasyon. Alam nga naman na hindi makipag-cooperate ang gobyerno. Nagpatawag kayo ng investigation. Kung may itinatago yung kapatid mo, hindi po niya ialaw yung kanyang mga cabinet officials na dumalo dyan sa walang kwentang hearing na ginawa mo. Bakit mo man lang hindi tinuligsa ang ginawa ni Rodrigo Duterte na hindi niya pinag-isipan ng maayos yung war on drugs niya na nagdulot ng libo-libong patay na until now, hindi alam ng pamilya kung paano nasangkot sa illegal na droga ang kanilang mga kamag-anak na nawala ng buhay. Bigla na lang pusasan, hindi nang lalaban, may posas na barilin pa, patayin pa. Di nga kayo nag-imbestiga dyan, di ba? Alam mo, Amy Marcos, ang tingin talaga namin sa iyo, matino ka. Ang tingin namin sa inyo, dahil ikaw ay isang Marcos, magiging kaagapay ka ng kapatid mo. Hindi naman ibig sabihin na itutolerate mo kung may mali. Pero, sinong kinakalaban mo ngayon? Minamasama mo ang pakipag-cooperate ng ating gobyerno sa Interpol. Tapos sasabihin mo may mga hidden, may mga sikreto. Alam mo naman na sa batas yung executive i-invoke mo yung tinatawag na na hindi mo pwedeng sabihin kung ano po yung nangyari sa executive session. Tapos ngayon pipilitin mo. Tapos mamasamain mo yung pag-invoke ng mga kabinete ng ating gobyerno, ng ating mahal na Pangulo. Kaya nga alam mo sa totoo lang, Amy Marcos, ikaw ang pinakamadumi maglaro sa politika. I am very, very sorry for that. Kasi kung matino yung ginagawa mo, pati Duterte supporter niya sinusuka ka eh. Wala naniniwala sa'yo. Pati nga si Panelo, pinagtatawanan ka eh. Hindi ka ba nahiya? Ikaw nagsisiksik ka dyan sa mga Duterte, samantalang ang mga Duterte supporter, sinusuka ka na. Kung matino ka, ang mga loyalista hindi magagalit sa'yo. Ginagago nyo ang loyalista eh. Dahil siguro, tama yung kasabihan na insecure ka. Pero dapat, kung na-insecure ka, wag mong idama yung buong bayan. Anong pinagsasabi mo na isinuko na ng gobyerno ang soberenya?
Si Rodrigo Duterte ang nakagawa ng kasalanan. Crime against humanity. May mga complainant. At ang complainant na yan, Amy Marcos, mga Pilipino yan. Ha? Patas ang International Criminal Court magdala ng kaso. Puti sila. Pero sino ang nagtatanggol ngayon kay Rodrigo Duterte? Mga puti din. Ipokrito kayo na kung hindi nyo lang po tanggapin yung mga bagay na yan. Eh bakit atat na atat ka? Ano ka? Siguro tama talaga yan na mumulitika ka. Tapos sabi mo, ibilin pa ng tatay mo ang ading mo sa'yo. Sa ginagawa mo, hindi nga namin narinig na pinagtatanggol mo ang kapatid mo sa panggagago, pangbabastos, pangbabalahura ni Rodrigo Duterte na nakakulong na ngayon sa International Criminal Court. Dumalo ka sa isang rally ng maisog. Ngayon, ang sabi ni Rodrigo Duterte sa kapatid mo, adik, bangag. Tapos, gaga ka, patawa-tawa ka lang. Ito yung iganti mo sa taong bayan? Nagawa mong baliwalain ang paniniwala ng sambayan ng Pilipino para lamang po na magiging mukhang kawawa yung Rodrigo Duterte na maraming inutang na buhayan sa mga biktima ng war on drugs. Yan ba yung ehemplo ng leadership na gusto ninyo? Kapatid mo, inaayos ang lahat. Nakikipagrelasyon sa international community. Minamasama ninyo. Hindi mo sinusuportahan dahil paepal ka. Dahil ang tingin mo sa sarili mo, ikaw ang pinakamagaling. Pero hindi mo nararamdaman na kumikiling ka sa mga malademonyo ang prinsipyo. Kasi kung hindi ba naman sila mga demonyo, ikiklaim ba nila yan? I-joke-joke ba nila na patayin mo yan? Pag hindi ka mapatayin yan, ikaw ang patayin ko. Anong klase ka, Amy Marcos? Ipagpalit mo ang sambayan ng Pilipino, ang pamilya mo, sa malabirdugo na Rodrigo Roa Duterte, na halos hindi man lang nagsisi ng kanilang mga pinaggagawa. Matapang pa, mayabang pa, bastos pa. Naghahamon pa ngayon. Sinunod ng International Criminal Court ang hamon, naglabas ng warrant, nakipagtulungan sa Interpol, ang gobyerno nakipagtulungan sa Interpol, sinurrender ng maayos si Rodrigo Duterte, tapos mamasamain mo ang gobyerno. Anong violation? Ipinaliwanag na nga po ng mga international expert na walang nilabag na batas ang Pilipinas sa pag-surrender kay Rodrigo Roa Duterte. Dahil unang-una, Amy Marcos, ang International Criminal Court ay walang jurisdiction sa Pilipinas. Pero sa kaso na isinampa kay Rodrigo Roa Duterte, bago siya kumalas, may jurisdiction ang International Criminal Court. Walang kaso si Rodrigo Duterte dito. Bakit ginigiit ninyo na dito lilitisin? Bakit hindi na ipaliwanag sa ordinaryong tao? Paano siya lilitisin dito? Paano makikialam ang Korte Suprema sa kaso ni Rodrigo Duterte? Kahit na isa walang ging file na kaso ang pamilya ng mga biktima, doon sila humingi ng tulong sa International Criminal Court dahil sa mga panahon na yon, wala sila nakikitang pagpanig sa kanila ng batas under Duterte's leadership. Mahirap ba intindihin yon? Hindi nga kayo nakipag-press con, hindi nga kayo nanlulumo, hindi nga kayo nagluluksa, wala nga kayong plano sa kung ano man itong mga naiwan na mga pamilya ng mga biktima na namatay na lang, hindi naman lang ipagtanggol ang sarili, i-prove yung kanilang pagiging innocent sa pamamagitan ng due process. Paano pa nila i-prove yung kanilang pagiging innocente dyan? Pagiging walang kasalanan nila, patay na sila. Dahil palpak ang war on drugs ng Duterte administration ni Rodrigo Duterte na himod-puwit ka doon. Ikaw ang nagtulong kay Rodrigo Duterte na maging presidente ng Pilipinas. Ipinagmamalaki niya na may utang siya na loob sa'yo. Ikaw ang isa sa mga governor na tumulong. Pagkatapos ngayon, parang lumalabas, ikaw pa yung under. Ano yung alas ni Digong sa'yo? Na bakit hindi mo kayang sabihin sa taong bayan na tama ang ginawa ng gobyerno? At huwag mo nga kaming idamay-damay dito, Amy Marcos. Kung ano lang yung mga mentalidad mo, iyo na lang yan. Dahil majority po ng sambayan ng Pilipino masaya sa pagkakahuli kay Digong at nananawagan na panagutin siya sa International Criminal Court, sa patas na International Tribunal. So ngayon, kung yan ang mentalidad mo, masamain mo lahat, nagaling-galingan ka, nagpalabas ka na ng preliminary findings mo, so anong may tutulong niyan sa tao?
Ano na maniwala yung tao, kriminal ang mga pinagtatanggol ninyo. A murderer, according to the complaint. Hindi magpapalabas ang ICC niyan. Kung alam nila na wala silang jurisdiction, may alam sila na may jurisdiction sila sa kaso. Realidad naman yan na hindi tayo ngayon sakop ng ICC, di ba? Pero yung kaso ni Rodrigo Duterte, 2017 to 2019, hindi pa presidente si PBBM. Tapos sabihin nyo, pinopolitika o whatsoever. Tsaka ano pong purpose na ipamukha mo sa tao na ganun ang ging kapalaran ng mga Duterte dahil may timeline kung bakit nagalit ang gobyerno sa mga Duterte. Ang mga Duterte ang gustong sirain ang gobyerno ng kapatid mo. Ngayon, ang challenge ko sa iyo bilang ordinaryong tao ay may Marcos. Dapat magdala ka na ng flag ng Pilipinas. Dapat mag-gather ka na ng tao sa EDSA, sa Luneta o saan man dyan at ipanawagan mo ang pagbaba ng inyong kapatid sa pwesto para malaman ng taong bayan na hindi kayo ipokrita. Hindi kayo mga ipokrito. Kulang na lang sabihan mo si Sara Duterte na mag-resign ka na, ading. Parang sabihan mo si PBBM katulad ng sinabi ni Sara Duterte. Puntahan mo na lang si Rodrigo Duterte doon sa Dahe. Kasama kayo doon ni Robin. Bitbitin nyo na si Bato, si Bongo. Tapos doon kayo mag-rally-rally. Nakakahiya. Nakakahiya ka, sa totoo lang. Kami nga ay may Marcos, hindi kami kamag-anak nyo. Ordinaryong taga-suporta lang kami ng pamilya ninyo at lalong-lalo na ng gobyerno na ito at saka ni PBBM. Halos buhay namin, itaya namin, may pagtanggol lang namin ang gobyerno ng kapatid mo at siyempre ang inyong kapatid na walang ibang ginawa kundi gawing tanyag ang bansa natin. Pero anong ginagawa ninyo? Pumapanig kayo sa mga mamamatay tao, pumapanig kayo sa mga kriminal, pumapanig kayo sa nagyurak sa identidad ng pagiging Pilipino. Nakakahiya nga sabihin na may Duterte tayong naging Pangulo. Nakakahiya na pagmalaki na may Vice President tayong mango nga si Sara Duterte. So ikaw ay may Marcos. Total, lahat naman pinagsasabi mo dyan na may violation, may mga lihim. Bakit hindi ka manawagang bumitaw sa pwesto yung kapatid mo? Party-arte ka pa? Kulang na lang yan I am very sorry sa mga kapwa ko, mga political vlogger, na mga maka-admin, na patuloy pa rin na pinapaniwalaan si Amy Marcos. Nirerespeto ko po. Sana hindi tayo mag-away dahil po sa totoo lang, naririndi na talaga ako sa ugali ni Amy Marcos. Wala na akong tiwala at saka parang parang kagagahan at katangahan. Mantakin mo, ginawang adik, bangag, kung ano-ano lang na sinasabi sa kapatid mo. Tapos ngayon, halos magpapakamatay ka sa kakatanggol. Itaya mo yung respeto ng sambayanang Pilipino sa iyo para lamang po na mapabalik ninyo si Rodrigo Roa Duterte para sabihin ninyong mali ang proseso, hindi sumunod. Alinya ka ba? Kung hindi nasunod ang due process, baka nga binaril na si Rodrigo Duterte kay manlaban man, kay hindi man sasama na buhay. Bakit investigation kayo? After that, wala na. Kaya nga alam nyo, mga kamunting tinig, at sa lahat ng mga nanonood sa aking channel, hindi po tayo magtaka kung si Amy Marcos, one of this day, nandoon na po sa Dahe. Hindi tayo magtaka, kasi tatawagin ko siyang alinya nga siya, kung hindi siya manawagan na mag-resign ng kapatid niya. Kasi ang tumbok dito, kapatid niya ang may kasalanan. Parang pinapalabas ni Amy Marcos na hindi po, o baka parang nauto si PBBM ba? Anong tingin mo, Amy Marcos, sa kapatid mo? Hindi marunong gumawa ng desisyon kung wala ka? Tapos sabihin mo, hindi kayo nag-usap ng kapatid mo dahil may humaharang? Gaga ka ba? Senador ka ng Republika ng Pilipinas? 24 oras ba na may naghaharang para hindi mo makausap ang kapatid mo? O anong insecurities na ramdaman mo kay Speaker Martin Romualdez? Di ba kung maganda ka sana nakapamilya ng speaker, dapat ikaw mismo gumawa ng paraan kung meron kang gusto. Lang problema sa iyo, Amy, ma-pride ka. Wala kang kwentang ate kay PBBM sa totoo lang. Tinitiis ni PBBM ang lahat. Hindi ka tinanggal sa alyansa kung matino ka. Bagay sa iyo yung sipain ka. Kaya huwag ka na magsabi na
na huwag ka na magsabi na umalis ka. Hindi ka karapat-dapat sa alyansa ng mga matitino. Dalawa kayo ni Camille Villar. Yan lang po yung akin masasabi, mga kamunting tinig, kasi nababad trip na talaga ang taong bayan na parang ikaw, Amy Marcos, mahilig ka maglaro sa damdamin ng sambayanang Pilipino. Pinaglalaruan mo sa pamamagitan ng pakiramdam mo. Kapatid mo gumagawa ng desisyon. Walang pakialam ang presidente sa mga pinagsasabi ninyong mga masasama ng mga kaalyado ninyo ng mga Duterte na mga masasama sa kanya. Trabaho lang siya ng trabaho. Naintindihan mo, Amy Marcos, kung ano yung mga wrong move mo? Kabait-bait ng kapatid mo. Kagaling-galing, katalino. Insecure ka? Dapat i-disregard mo yung insecurities mo. Magaling ka pala, bakit hindi ka tumakbong presidente? Bakit kailangan mo pang mag-guide kay PBBM? Dapat kung magaling ka, kahit kalapatid mo, kalabanin mo. Problema, hindi nyo kaya si PBBM dahil genuine po, ang kaisipan ng ating Pangulo, ang kanyang plano, genuine ang kanyang pakikibaka para makamit ang pinakamataas na liderato ng bansa para magbigay ng genuine services sa taong bayan. Kayo namumulitika kayo, namamangka kayo sa dalawang ilog. Tingnan ninyo ang desisyon ni PBBM. Maggalit man kayo, gustuhin man namin, hindi po tinitingnan ni PBBM yon. Dahil political will ang pinagagana ng ating mahal na presidente. At ang pagkakahuli kay Rodrigo Duterte, Amy Marcos, siya pong gumawa ng kapalaran niya. Kaya nga, tralala ka kung hindi mo naiintindihan at isisi mo sa ating mga kapulisan na tumalima lamang. Alangan di sundin ni General Torre. Alangan hindi makipag-cooperate ang ating authority dahil yan po ay ating tinatawag na obligation. We are obligated to cooperate sa international police. Dahil ang ICC na naglabas ng warrant ay walang police force. Tapos sasabihin ninyo, parang may ginawang mali ang gobyerno. Ano kayo? Pati executive privilege, hindi nyo pa igagalang, gusto ninyo. Kaya nga may executive privilege para hindi po magkaroon ng ma-jeopardize yung ating national security. Mga kamunting tinig, itong Amy Marcos na to, wala to pulos. Itong Amy Marcos na to ay, tawag nito, gumagawa ng hakbang na kagagahan at ng katangahan. Okay? So, dapat, mamulat, sa katotohanan na ginagaga ka lang ng mga Duterte, Amy. Again, uulitin ko, ginagaga ka lang ng mga Duterte. Wala kang kwenta sa mga Duterte, Amy Marcos. Tandaan mo yan. Kahit nga Duterte supporter, ginagaga ka, binabastos ka, binabalahura ka. Dapat lagay mo, skukuti mo yan. Sinadura ka, hindi ka mango. Pero ang mga pinaggagawa mo ngayon, kabulay-ugan, kamanguan, katangahan, kabubuhan, kung ano-ano na lang ng mga adjectives. Hindi ko lang to prinsipyo, hindi ko lang to idea. Idea to ng sambayanang Pilipino. Kasi tawag nga sa'yo ng mga Duterte, balimbing ka eh. Tawag ng mga Duterte, wala kang kwenta eh. Diba? Hindi na nga naniniwala si Basti sa'yo. Gusto mo ba sumbatan ka lang palagi ng mga Duterte na supporter na pinalibing ang tatay mo dahil kay Rodrigo Duterte na hindi naman totoo? Dahil sa bisa po yun ng batas na kalibing yung tatay mo, nare-respeto namin. Tapos ikaw, ginagamit mo lang? Grabe ka. Wala kang kwenta. Bad shot ka sa mga loyalista, bad shot ka pa sa mga sambayan ng Pilipinong matino, bad shot ka pa sa mga Duterte dahil ang tawag sa iyo, manggagamit ka. Kahit alam nila, Amy Marcos, na ikaw ay isa sa mga naging dahilan kung bakit si Rodrigo Duterte naging pangulo sa tulong mo. Tapos ikaw pa ngayon ang ang buntot. Anong pinakain ni Rodrigo Duterte sa iyo? Anong favor ang hiningi mo kay Rodrigo Duterte na binigay sa iyo ni Digong? Kasi pag suporta mo sa mga Duterte, kabaliwan na talaga yan. Bakit matawag ko na kabaliwan? Hindi na-appreciate ng mga Duterte support mo. Pinaplastic ka lang ni Sara Duterte, pinaplastic ka lang ng mga Duterte. Lalong-lalo na yung mga supporter ng Rodrigo Duterte na mga anti-Marcos. Pinaplastic ka lang, harap-harapan ka ng
Ginamasama, binubuli ka na, binabastos ka na, okay pa rin sa'yo, gaga. Bye-bye. Sa lahat po ng mga nanood, pasensya na. Kasi alam mo kung bakit ang ginawa ni Amy Marcos, katangahan, kabubuhan, kagagahan. Kung bago po kayo dito sa akin channel, please, huwag kalimutan mag-like, share, at saka mag-subscribe. Mayos ka, Amy. Ha? Wala kang kwentang kapatid. Sa totoo lang. Kami nga, hindi nga kami kapatid ni PBBM, nasasaktan kami sa pangbabastos ni Digong. At saka hindi naman po ito politika. Hindi po tinatarget ng Pangulo o ng gobyerno ang Digong na pinagtatanggol mo. Alam mo yan. Personal na problema ni Digong yan. Dahil bobo. Pakalas-kalas sa International Criminal Court. Pagkatapos kay sinurinder ng gobyerno natin sa Interpol, nagtatantrum kayo. Hay nako, mango.